tungkol sa nabasa ko na post na about sa gulong. Pagka nabutas daw o sumabog, kanino ba daw sagot? Sa operator ba o sa driver ba? Doon lang tayo sa sa boundary system. Kasi yung boundary hulog, iba kasi patakaran diyan kasi maintenance. Sa driver kasi yan kasi makapapasa kanya yung unit. So dapat yung sa gulong sa kanya rin yon. Dito tayo sa boundary system, katulad ko. Para sa akin lang, diretsong sagot ng operator yon. Kasi kasama yun sa maintenance Pero depende kung paano nabutas o sumabog ang gulong. Kung dahil yun sa hindi tamang paggamit ng driver, dahil sa bara-bara siya, dahil sa hindi maayos na paggamit niya, kaya nabutas o sumabog, sagot ng driver yun. Kasi dahil yun sa kapabayaan mo Pero kung nagde-drive ka lang, natusok yung gulong mo, nagulungan ka na tornilyo, pako, o kung ano man na dahilan para matusok, mabutas yung gulong mo, sagot ng operator yun. Parang sa company lang yan Pag company ka, di ba, sagot ng company yung halimbawa, nagbiyahe ka, may inutos sa'yo, nabutas, papa-reimburse mo yun, paparesibuhan mo, papa-reimburse mo. Ganon din sa boundary system, kasi hindi naman sa'yo yung unit boundary ka lang Kaya depende rin yun sa dahilan. Kung hindi mo naman kasalanan kung bakit nabutas yung gulong mo, tama lang naman ang paggamit mo, yun, para sa akin sagot ng operator yun. Pero pagkapabayaan mo, syempre kasalanan mo yun, sagot mo yun. Kasi kung sasabihin na sagot ng driver, kahit yung dahilan na pagkatusok o pagkabutas hindi naman dahil sa kapabayaan niya, dapat din pagka medyo manipis na yung gulong, papalitan na ng bago kahit pwede pang gamitin. Kasi pagka medyo manipis na, prone na sa sa butas, sa tusok. Kasi experience ko yan, madalas nabubutas pagka medyo manipis na yung gulong. Pero dapat bilang driver, tulungan mo rin yung operator mo na huwag gastos ng gastos. Tulad ko, halos hindi gumagastos yung operator ko dito sa vulcanize. Kasi meron akong pang vulcanize, yung screw na na coated siya ng silicone. Tinapang vulcanize ko. Kaya pag mga tusok-tusok lang, ako na nagvo-vulcanize. Madali lang sa akin kasi digilid ko lang, hanginan ko, hanapin ko yung butas, tatanggalin ko kung may nakatusok, papalitan ko, ilalagay ko yung pang vulcanize ko na screw. Okay na. Kailangan lang tama lang yung tama lang yung paglagay mo. Kasi yung screw kasi na yon, yung disco, kailangan pag kinapa mo yung gulong, medyo nakabaon yung screw, hindi naka-usli. Kasi pag naka-usli yon, pagka tumatakbo, pwedeng gumalaw-galaw yung screw na maging dahilan para magkaroon ng singaw. Pero pag nakabaon yon, hindi nagagalaw-galaw yon, hindi basta-basta sisingaw yon. Ganun ang ginagawa ko. Kaya halos walang gastos yung operator ko dito sa Vulcanize.
Pagka ano lang, malaki yung butas o pahiwa yung butas, kasi minsan may nadadaan ka na ano, nakakahiwa, yun, nahiwa, o malaki yung tumusok, hindi kaya ng pang-vulcanize ko, yun, pinapa-vulcanize ko sa vulcanizing shop, tapos nire-reimburse ko. So hindi ibig sabihin sagot ng operator bahala na lagi yung ano mo, tsaka hindi mo naman siya tinutulungan na makabawas man lang sa gastos. Dapat maingat ka, tapos tinutulungan mo rin siya. Tulad ko, may panghangin na ako, may pang vulcanize na ako, para yung mga kaya ko naman ako na gumagawa. Kahit nga yung mga pinapalitan na piyesa o may sira, pagkaya ko ako na gumagawa para nakakabawas ng gastos ng operator ko. Kasi kung halimbawa, sabi natin ipipilit na ano, sabi nga ng iba, ikaw nagdadrive dapat sagot mo yon. Kasi pagka manipis na yung gulong, prone na sa tusok yun mabilis na mabutas, mabilis matusok. So dapat kahit okay pa yung gulong, palitan na. Kasi kung ako sasagot ng vulcanize, gano'n ang sasabihin ko. Dapat pag medyo manipis na, mabilis na matusok yan, mabilis na mabutas, palitan na kahit pwede pang gamitin. So gano'n, yun ang ano dyan. Kaya dapat tulungan talaga. Sagot ng operator kung boundary system ka, pero tulungan mo rin siya na makabawas man lang sa gastos, kahit yung about sa vulcanize. So yun lang. Kayo, ano ba masasabi niyo sa issue na yan?